Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-354 na kabanata. Ang hindi mapigil na kalaban. Si Cassius ay parang isang sibat sa hangin, patungo kay Alex. Mukha itong kayang wasakin ang mundo, sa pamamagitan ng isang sipa. Naramdaman ni Alex na papalapit ito, at bumaling upang harapin. Inunat ang kaliwang binti sa harap, at binuksan ang mga bisig ng malapad, ibinaba ng bahagya ang katawan. Mabilis siyang umatras paalis sa patutunguhan ni Cassius. Ang kilos ni Alex ay nagdulot kay Cassius ng pagkaantala ng bahagya. Pero hindi sapat upang mawala sa kanyang kinatatayuan. Si Alex ay nanatiling nakatayo ng matatag at handa. Ang pinunong ito ay hindi ganoon kadaling linlangin, katulad ng mga paring ipinadala, upang kidnapin si Debbie. Ang mukha ng pagkabigla ay nakita sa mukha ni Cassius nang mabigo siya na pabagsakin si Alex. Pero nakatayo siya sa kanyang pwesto, na nakatingin ng labis kay Alex. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa dalawa, habang iniisip ng bawat isa ang susunod na atake, ng kanilang katunggali na may hindi inaasahan na kakayahan. Ang itim na ulap ay bumalot sa maliwanag na buwan. Isang malungkot na hangin ang bumalot sa kaganapan ng seremonya. Isang malamig na hangin, ang umihip. Si Cassius ay itiniklop ang kamao, at inikutan si Alex. Si Alex ay inilagay ang kamay sa balakang. Ang kanyang kilay ay nakaukit, at nagliliwanag ang mga mata tulad ng isang apoy. Walang makakapigil sa kanya upang iligtas si Debbie. Kalmado niyang pinanood ang bawat galaw ni Cassius, handang tanggapin ang kanyang atake kahit anong oras. Ikaw ay mula sa Baltimore, tanong ni Cassius, ang mga mata nito ay nagliliwanag ng berde sa dilim. Oo, sagot ni Alex. May kung anong kakaiba tungkol kay Cassius. Lalo na sa paraan ng pagliliwanag ng kanyang mata. Itinuturo nito kay Alex na si Cassius ay uminom o nagturok ng kung anong uri ng droga. Siguro isa ito sa nagpapalakas sa kanya. Nagtataka siya kung ano ang naidudulot nito. May pagkakataon siya upang malaman ito, kapag kumilos na si Cassius. Tumakbo ito patungo kay Alex na parang isang multo. Mas mabilis ito at mas mataas ang kakayahan kaysa sa 4 na pari ng Black Orchids. Si Alex ay kailangan humilig sa ibabaw, upang mabilis na hawakan ang suntok nito. Pero nang susunggaban na niya, napagtanto niya na parang ang kamay ni Cassius ay walang buto. Parang ito ay susuntok sa wala, at hindi makakasakit ng ibang tao. Anong estilo ito? Bulong ni Alex sa sarili. Binawi ang kanyang kamay palayo. Si Cassius ay nabawi ang kanyang pagiging mahinahon. Sumipa ito, upang walisin ang ilalim ni Alex. Mahinang ingay ng kidlat at sipol ng hangin, ang maririnig sa iba't ibang lugar. Inunat ni Alex ang kanang binti, upang sanggain ang atake ni Cassius. Pero nang magtama ang kanilang mga binti, ang binti ni Cassius ay mukhang malambot. Hinigop ang puwersa ng atake ni Alex. Maliwanag na inagaw ang lakas ni Alex. Nasayang ang enerhiya na ibinigay niya sa pagsipa. Nag-alala siya, kung ito ay normal na laban, hindi siya matatakot. Gayunpaman, ang pinuno ng Black Orchids ay nakabisado ang ibang mga sinaunang mga galaw ng martial arts. Kaya pwede siyang lumaban kay Alex nang walang sobrang pagsisikap. Si Debbie ay nakatingin kay Alex nang walang pagkurap. May pagkabahala at pag-aalala sa mga mata. Natatakot siya para dito, na nakalimutan na ang pag-aalala sa kanyang sariling kaligtasan. Huminga si Alex. Alam niya na kung mas magiging balisa siya, mas mahirap makamit ang kanyang hinahangad. Ang kadalasan kong pamamaraan ay hindi gumagana, sa isip niya. Hindi ko matatalo ang lalaking ito katulad ng iba, masyado siyang mabilis. At kung susubukan ko siyang atakehin, kaya nitong imanipyala ang kanyang katawan, at ilihis ang aking atake. Mabilis niyang binago ang kanyang pakikitungo. Nagsimula itong lumaban ng mas walang takot, at binalot ng halo-halong atake. Ang lahat ng kanyang naririnig ay ang tunog ng pag-atras ng katawan ni Cassius. Pero sa kabila ng kanyang mga suntok, si Cassius ay hindi matalo. Kahit saan siya suntukin ni Alex, ang katawan ni Cassius ay hinihigop ang puwersa ng kanyang suntok. Ang mga dugtungan ng buto ay malayang tinatamaan, at hindi napipinsalo. Si Alex ay napahinto at nabigla. Nag-ulo sa nakitang kinalabasan.
Si Cassius ay mabilis at kinuha ang pagkakataon sa pag-aalinlangan nito. Bigla itong umatake, hindi inaasahan na lalapit sa kanya. Ang orihinal na pagdepensa nito ay naging opensa. At ngayon si Alex ang kailangan protektahan ang kanyang sarili. Mukhang ang bawat mandirigma ay hindi kayang talunin ang bawat isa. Si Cassius ay lumala ang pagiging walang pasensya. Ang damit nito ay punit-punit. Ang muscle nito ay nakaumbok habang patuloy na nakikipaglaban kay Alex. Ang itim na ulap ay nadala na ng agos, ang liwanag ng buwan ay paliwanag na ng paliwanag sa itaas ng altar. Gumawa ng aksyon si Cassius, isang berdeng ilaw ang sumabog sa kanyang braso, na naghuhugis malasukli na espada. Inatake niya si Alex pero ito ay walang epekto o sakit. Kung mayroon, magliliwanag si Alex sa ilalim ng sinag ng buwan. Parehas nilang nakita ang kanilang kapantay. Kahit anong galaw ang ibigay sa isa't isa, kahit anong estilo ng pakikipaglaban, hindi nila matalo ang isa't isa. Sila ay naantala ng mga fireworks na lumilipad at sumabog sa hangin. Si Cassius ay nalito. Ito ang palatandaan na umpisa na ang seremonya. Oras na upang ialay ang sakripisyo sa kanilang Panginoon. Apoy, bigla niyang isinigaw. Si Alex ay napaatras nang makita ang ilang miyembro ng grupo, ang tumakbo patungo kay Debbie, na may dalang sulo. Mukhang susunugin nila ito ng buhay. Kumabog ang kanyang dibdib, at nagtungo sa tabi ni Debbie. Si Alex ay nagmamadali habang nagpapanik. Ang kanyang isip ay nataranta. Tinamaan siya. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang bibig. Pero nagpatuloy siyang lumapit kay Debbie. Nakatakbo pa siya ng ilang hakbang, bago tuluyang bumagsak. Siya ay medyo nanginib. Pero ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang gumapang sa poste. Debbie, garalgal na tawag niya. Si Debbie ay nanlumo at walang nagawa kundi umiyak. Si Alex ay namutla. Ang atake mula kay Cassius ay winasak ang kanilang pag-ibig at kinabukasan. Kung si Alex ay hindi maililigtas si Debbie, siya ay masusunog sa apoy. Ang bibig nito ay nagdurugo. Bumubulong at patuloy na gumagapang patungo kay Debbie, hila unti-unti ang sarili. Si Debbie ay pinuwersa iunat ang kamay laban sa kadenang bakal upang mahawakan ito. Nang malapit na si Alex, sapat upang mahawakan si Debbie. Si Cassius ay mabilis na humarang at itinulak palayo ang kamay ni Alex. Magsimula na kayo, ang boses ni Cassius ay mabagsik. Ipinikit nito ang mga mata, handa na sa pag-uumpisa ng seremonya. Ang sulo ay nalaglag sa mga kahoy, sa paanan ni Debbie. Ang apoy ay palaki ng palaki. Lubos siyang nabihag ng apoy, at napapaligiran. Si Alex ay nagngalit ang mga ngipin at sumulyap. Masasaksihan niya ang kamatayan ng kanyang minamahal sa naglalagablab na apoy. Masyado itong masakit. May ilaw, saan nanggagaling ang ilaw? Si Cassius ay iminulat ang mga mata, sa bulalas. At nakita ang kakaibang liwanag na nagmumula sa katawan ni Alex. Ang ilaw ay kasing liwanag ng buwan at palaki ng papalaki. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.